Network Entertainment. One, two, three. Yo, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama po natin sa episode na to, walang iba kundi ang pinakamabakis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito B, ang gulo ngayon nung nangyayari sa Los Sabongeros. Nababalita mo ba yung sa Los Sabongeros? Alin ba to? Yung mga nare-retrieve na Oo, yung mga nare-retrieve na bangkay sa Taal Lake. Taal Lake, oo. Oo. Gulo-gulo, diba? Ang daming mga napatay daw, di umano na yun daw yung mga di umanong napatay na sabongeros. Na ang sabi, kaya daw napatay dahil ng chochope o kaya nandadaya sa sabungan. Yung sabungan yun yata yung online sabong. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa balita, yun yung online sabong na ni Atong Ang. Diba? Na nagkataon, bagong jowa niya pala si Miss Sunshine Cruz. Yung isa sa mga crush ng bayan nung panahon natin, nung college tayo. Isa sa pinakamagandang babae nung... Actually, hanggang ngayon, maganda pa rin siya. Hanggang ngayon, maganda pa rin siya. Oh. Yung sasabihin ko. Tapos, ang masakit pa, yung ex ni Atong Ang, kilala mo naman kung sino ex ni Atong Ang, kasama niya dun sa kaso ngayon. Yung sino dun sa magkapatid. Ayun nga di ba? Parang, pero yung dun tayo sa sikat, si Miss Gretchen Barreto, di ba? Pogi ni Sir Atong. Allegedly. Pero again, pogi, itong mga nasabi natin is ayon sa chismis at ayon sa mga bali-balita. Hence Machong Chismisan. Kaya nga yun. Pero which brings me to our topic for the day na gusto kong pag-usapan, pre. Ano to? Medyo masama yung loob ko dito kay Sir Atong Ang. Kailangan may sir baka kasi maging may respeto dapat mapakain tayo sa taal. Pero masama yung loob ko kay Sir Atong Ang. Sa sabong ba to? Hindi. Dahil lahat na lang ng mga magagandang babae nagiging jowa niya. Yung mga manok niya. Yung mga manok niya. Hindi, kita mo. Yung manok na matatandaan din na chicks sorry. Pero yung lineup kasi kumbaga, mabibigyan natin ng respeto yung lineup ni Atong Ang. Sipin mo, yung sabi nga ni Aling Lay, mga manok niyang walang feathers. Sipin mo pre, ang lineup niya. Barreto, dalawang Barreto, di ba? Di umano. Magtita ba? Nagsimula kaya, Hindi, ang tawag dito. Ang sinasabi ni Aling Leonie, ang confirmed daw, yung pamangkin nila Greta. Oo, na inagaw daw yata kay Gretchen, di ba? Pero ang tawag dito, ang allegedly, di ba, ang may Claudine face din daw, di ba? Oo, yung Claudine, di ba? Tapos si Greta naman ngayon. Tapos, hindi, si Greta, tapos after ni Gretchen, yung kay Sunshine naman. Yan. Masasabi nga natin na life is unfair. Kasi, masasabi ba natin na textbook gwapo kasi hindi naman natin masasabing pangit si Sir Atong Ang. Kailangan. Hindi. Pero, hindi siya yung textbook gwapo. Pero decent looking kasi siya . Tapos, hindi rin naman natin siya maikukumpara kaila Papi Ramon. Kasi di ba ang kasabihan, funny is the new pogi. Hindi naman mukhang funny guy si Sir Atong Ang. Pero mukha naman siya mayaman. Mayaman. Yun nga. Di ba there are levels to this, pare. Yung nakakatawa, pang compensate yan kung wala kang pera . Again, itong pinag-uusapan natin na to ay dahil inggit lang tayo kay Sir Atong Ang dahil number one, wala tayo nung perang meron siya at wala tayo nung mga
Hindi na yung mga pangarap nating kababaihan ng kabataan natin and na-achieve niya. Kumbaga, ang nangyayari kasi kay Atong Ang, yung meron siya nung Jordan shoes effect. Alam mo ba yung sinasabi ko na Jordan shoes effect? Yung meron siya ng mga nung mga tawag dito, yung mga pairs, yung 'di ba? Kasi 'di ba kaya nauso yung mga Jays nitong nakaraan? Kasi nung mga bata tayo, hindi natin ma-afford 'yon. Oo, di natin. Meron ako sorry. Di nyo ma-afford. Di ko na mayaman. Hindi, pero you get what I'm saying. So, in a way, medyo idol din natin ng konti si Sir Atong Ang. Though syempre hindi natin idol yung negative na sinasabi na may mga pinapatay siya. Pero idol natin yung yaman niya na parang sinasabi sa atin nung yaman niya na kung ikaw ay mag-aaral at kung wala na 'yung aral. Kung ikaw ay yayaman at mararating mo ang rurok ng tagumpay, ma-achieve mo ang iyong mga pangarap. Mag-agree ka ba doon, Tito P? Oo, pero tigilan na natin yung part na yung pera yung iniisip natin yung yaman. Hindi naman talaga yung yaman ang inaano natin Yung ang ina-admire natin kay Sir Atong Ang is paano siya nakakabingwit ng mga malulupit na mga manok. Pero ako, I would say na hindi ko man naabot ang yaman ni Sir Atong Ang. Naabot ko naman ang pinakamabangis na hayop sa balat ng lupa, which is yung misis ko. Diba? Yeah. Kailangan nandun yun Nandun yun. Para... Yun yung mga malulupit na disclaimer na hindi, again, huwag nating ipasok yung sa atin. Ang natin dito is stick tayo sa topic. Ibang tao pag-usapan natin. Yun nga. Pero masasabi natin na misdeal yung kumbaga sa poker, total sugal na rin naman yung usapan. Kumbaga sa text. Ay kumbaga yung color game, 'di ba pag hindi bumaksak ng tama yung dice, may tawag doon. Parang ulit yun, 'di ba? Parang hindi sakto yung deal. O kaya pag Poseidos, mali yung pagkakalatag ng baraha, misdeal, 'di ba? Misdeal. Well, sa akin kasi yung sinasabi nating mismatch perception lang kasi nung mga tao sa labas yan So, hindi natin sinasabi na mismatch talaga siya. Pero, di ba, meron tayong parang sa mga love team, di ba? Parang meron tayong sinasabi na ideal pair. Pero, ito nga, yung usapan natin is more on apihin natin yung mga taong nagmamahalan ngayon. Para lang natin yung bitterness kasi mayayaman sila at magaganda sila Tingnan na lang natin kung paano natin sila maapi. Kumbaga nga sabi nga ni Aling Leonie, kumbaga sa pag nag-program ka, niran mo, syntax error. Sige. Nag-post ako sa Machong Chismisan page. Well, ako, personally, ang unang, magbatuhan na lang tayo dito. Personally, ako, isa sa mga unang misdeal na pumapasok sa isip ko pag sinabing parang out of nowhere na couples. Heart Evangelista Cheese Escudero. Parang, putang ina, saan galing yun? Saan galing yun? Bakit ganun, Heart? Kasi, ang matindi kay Senator Cheese, nakakuha niya si Heart, peak ng karir ni Heart Peak ng kagandahan niya, di ba? Tsaka yun, after ni Echo. Yun nga, puta pare. Isipin mo, ang parang dagdag haba ng titi ni Cheese Escudero yun, na parang, yun. After Jericho, nakuha ko si Heart Evangelista after Jericho Rosales. Putang ina, parang pinagpalit ni Heart Evangelista si Jericho Rosales sa akin. Yun, sakto. Meron akong sa'yo. Meron kasi akong konseptong tinatawag na invento ko lang. Yung Christian Equilibrium Theory. Sino? Christian. Ay, INC, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Yung Christian Equilibrium Theory. Na, halimbawa, yung jowa ko ngayon, ex-boyfriend niya si Cristo. Sorry, Tito P, bago mo ituloy yan. Kailangan ko lang kantahin yung team song ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba yung team song ng Iglesia ni Cristo? Ano? Kakantahin ko pa mga kaibigan dito sa Machong Chismisan. Itaas po natin ang ating kamay. Kung kayo ipikit nyo po ang inyong mga mata, ikapit nyo po sa inyong mga cellphone o sa inyong listening devices at sabayan nyo po ako sa pagkanta na to.
para sa Iglesia ni Cristo. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa... Tapusin na natin doon. At dyan na po tayo nawala ng mga 10 listeners. Balik tayo doon. Tuloy na yung statement mo about Cristo. So, halimbawa, ikaw, naging shota mo yung naging ex niya si Cristo. Okay. So, ibig sabihin nun, ikaw, hahatakin ka pataas ni Cristo. Tumaas ang stock value mo. Oo, yung stock value mo, aangat sa level ni Cristo. At the same time, nandun ka na sa level niya. Oo. At the same Pwede time, ka na rin magtayo ng sarili mong iglesia. Oo. Pero at the same time, hinahatak mo naman pababa yung value ni Cristo. So, ang ganda. So, mabalik ulit tayo doon. So, Heart Evangelista, Jericho Rosales, 'di ba? Parang yun yung perfect couple na sana eh. Kasi power couple silang ituturing dahil Jericho Rosales, again, nasa height ng career din si Jericho na nangyari yan, di ba? Mr. Pogi! Mr. Pogi yun! At saka umaangat na yung buhay, nag-i-English na eh. Oo, di na marunong mag-Tagalog. Samantalang dati mukha lang siyang taong grasa nung sumali siya sa Mr. Pogi. Ngayon, di na nagtatagalog. Maitim pa ang batok na nagsumali siya sa sa Mr. Pogi. Hindi pa nun eh. Pero, hindi pa siya si Kuya Jay nun. Oo. Pero ang problema nga lang nun, hindi nga lang boto yung pamilya niya kasi galing siya sa hirap eh. Exactly. Pero eto alam mo ko sinong may kasalanan ng Heart Evangelista Chis Escudero love affair? Sino? Senator Miriam Defensor Santiago. Alam mo ba? Hindi. Siya ba nagpakilala? Oo, pre. Siya yung naging kupido nung dalawa. Si Heart, parang, for some strange reason, ang hirap hanapin ng connect Pero close siya kay Miriam Defensor Santiago. Oh? Parang nagko-confide siya kay Miriam Defensor Santiago. Ngayon, since nasa Senate sila parehas, ikinonik kay Chis Escudero. Kay Chis? Oo. Ayun, katuluyan. Kailangan natin so kung kayo wala pa kayong jowa, humanap na kayo ng Miriam Defensor Santiago ng buhay niyo. Oo, pero hindi kailangan maging senador muna. Again, there are levels to this, pare. Partida, pre may asawa dati si Chis yung lounge singer. Oo nga eh. Maganda rin ba 'yun? Oh, maganda yung ex ni Chis. Pero again, he went from lounge singer to Heart Evangelista. Well, ang lamang naman nung ex-wife ni Senator Chis Escudero, siya naman yung binatak pataas ni Heart Evangelista at siya naman yung bumatak pababa kay Heart Evangelista. Hindi rin eh. Christian pero dahil lang sa social status. Pero in terms of looks kasi may palag yun eh. Nakita ko na yung pangalan. Medyo, siguro nung kabataan niya may palag siguro kay Heart. Pero, mismatch pa rin. So, Chis Escudero Heart, yan yung isa sa yan yung entry ko. Ikaw, Tito P. Siyempre, too soon ka agad. Freddy Aguilar. Putak eh. Pero well, for obvious reasons naman di ba? Kasi number one, minor si Ate Girl. Pero nakita mo naman si Ate Girl. Hindi siya 8 naman, to be fair. Kasi minor pa siya noon. Minor pa ba siya noon? Minor siya noon. Nagpakasal sila minor. 16 lang si Ate Girl noon. Oo. Napaka... Damn.
di ba? Yan ang mismatch. Yan ang ano. Pero ito sinasabi ni Aling Leonie na kaya daw nag-convert sa Islam si Ka Freddy. Now hindi ko alam kung sa Islam legal ba 'yon na mababa ang age of consent sa Islam. Okay. Yun. So, yun ang pangalan si Jovi. Actually, bago namatay si Ka Freddy, nakikita ko sa TikTok yung account nung wife niya. In fairness, sumasayaw din? Hindi, ginagawa niyang content yung pagluluto ng mga pagkain kay hindi lang yung pagluluto ng pagkain, kung paano niya inaalagaan si Ka Freddy, kung paano niya minamanage yung bahay. Kasi adult na siya eh. Tapos medyo nag-adult. Anong inaalagaan? Ito ba yung habang nakahiga? Yung bedridden naman si Freddy nito. Di gago, hindi nag-bedridden si Ka Freddy. Ay, hindi ba? Kasi the whole time, all good siya, parang inatake lang siya or something. Kaya, multiple organ failure nga pala naman. Kaya, in fairness dito kay Jovi, kahit pa paano, nakuha niya yung respeto ko doon sa pag-aalaga niya kay Ka Freddy. Ang medyo olats dito sa relasyon na to, si Ka Freddy kasi nga yung pagpatol niya sa minor de edad. Okay lang naman yung age difference, 'di ba? Napatunayan naman natin na yung age difference, okay lang yan. As long as hindi ka nag anong tawag doon, pre, yung minor de edad pa lang binabantayan mo na. Grooming. Yan, as long as di ka nag-grooming, saka hindi ka pumapatol sa minor de edad. So agree ako diyan sa linya mo na. Pero ito ang pinapakita lang nito, pre, na kailangan mong maging isang musical genius para makakuha ka ng isang 16 years old. Well, not necessarily musical genius, basta may budget. Hindi, bigay na. Pero eto nga, yung Jovi Albao, ang ganda nito nung kabataan niya. Literal kabataan, gago. Ngayon naman maganda pa rin naman siya, kaya lang medyo siguro hindi lang na-maintain yung pero maganda pa rin siya para sa akin. Tinitingnan ko siya ngayon maganda pa rin naman siya. Ang tanong dito, paano kaya yung magiging hinatak siya ni Ka Freddy. Alam mo yung pagmalaki yung age gap niyo. Pag ikaw, yung lalaki mas matanda dun sa babae, alam mo yung hinahatak nung edad ng babae pababa yung edad ng lalaki, and at the same time hinahatak naman ng lalaki yung edad ng babae pataas. Tingin ko kaya humaba rin ng konti yung buhay ni Ka Freddy. May konting na sacrifice na buhay na galing dun sa asawa niya. Sige, sino pa? Meron ka pa bang ibang entry? Ako may entry ako. Sino? Ang medyo current yung ibibigay ko. Parang natatandaan mo yung nagkaroon ng relasyon daw si Rufa May Quinto sa si Eric Santos. Naniwala ka ba doon at sa point? Kasi may instances na parang magbibigay ka ng benefit of the doubt, pero alam naman natin na medyo may issue kay Eric Santos, di ba, pagdating doon? Hindi. Hindi ako naniniwala. Anong tingin mo? Nagkulutan lang sila? Or more on na lang yun no? More on paingay. Kasi alam ko under same management sila nun, under kay Boy Abunda sila ng mga panahon na yun. Yung sa management ni Boy Abunda. Yun yung straight up answer ko. Medyo yun. Pag naaalala ko yun, parang huwag nyo naman kaming gaguhin. Medyo may utak naman kami. Yun. Ganun yung naiisip ko ng mga panahon na yan. Ikaw, may entry ka pa ba? Yes. Leonie, baka ikaw may entry ka. Di ko alam kung bakit mahilig ako sa mga sa mga pido pero si Wamos. Puta pa, Wamos. Alam mo, ang pangalan nung jowa niya, Wamonet, di ba? Wamonet ba yun? Di ko alam. Antoinette. Tapos, medyo laugh trip yan eh. Di ba yan yung nagpatulfo yung nanay? Natatandaan mo ba yun? Basta nabalita yun na minor de edad kasi yung yung asawa niya ng mga panahon na yan eh.
Ang storya nun, nagpatulfo yung nanay kasi nga tinangay ni Wamos yung bata. Tapos eventually nawala rin yung kaso na yun. Tapos ngayon, pag nakikita mo ngayon, may mga post na tropa na si Wamos saka yung nanay. Tapos, meron nga gago si Wamos. Siguro alam niya kasi na kontrolado niya na yung nanay. Hiniritan na pinatulpo mo pa ako dati. Ngayon, friendship na tayo. Maganda yung maganda yung bata, ano? Maganda yung bata. Gusto ko yung maganda yung bata. Ako ang isang hindi ko matanggap na pangalan nito na partnership. Kahit idol ko ito idol ko to kaya malalaman mo talaga na Coco Martin sa Julia. Ano yan itsura-wise, walang problema. Kaya lang yung age gap. Quit sa itsura-wise. Yung sa yung age gap saka yung grooming Yun yung controversy na inaano talaga dito May grooming daw talaga na naganap Kasi ang mali kasi dito, naging love team sila. Ito yung panahon nakakatapos pa lang nung Mara Clara. So, alam ko mga 16 pa lang si Julia noon. Tapos nilab kasi 'di ba malaking bulas tong si Julia. Mukha siyang maaga nagdalaga sa itsura. So ipinartner kaagad siya kay Coco Martin. Batang-bata si Julia no. Pag tayo nagsasabi ng batang-bata, ang kalat no. Hindi pero legit naman kasi. Alam mo yung pag ginawa mo yung math. Naalala mo yung yung interview ni ni Chris Aquino kay Chavit Singson. Sige. Ano yun? Yung pinakilala ni Chavit yung girlfriend niya. Oo, yung Tisay. Yung Tisay. Tapos yung nag-mat si tapos malas ni Chavit. Magaling sa mat si Chris Aquino. Pag ganun nga. Ngiti-ngiti lang siya no? Biglang, alam mo yung si Chris Aquino pa naman, walang preno. Parang gano'n. Yung mukha pa niya, di ba? Kitang-kita sa mukha na, ay gago ka, Chavit. Minor siya. Yan. Hindi sa hindi ako magaling sa math pero nag-compute ako sa utak ko, parang gumanon pa siya. Tapos, she was 16 nung naging kayo. Tapos, alam mo yung katwira niya, yung tipong, hindi, kung nakita mo naman siya, hindi naman siya mo 16. Yun, ika nga nung linyahan ni Ramon. Your Honor. Ngunit, Your Honor, mukha bang minor de edad itong bata na ito? Nakita niyo naman yung hubog ng katawan. Yan ba ang hubog ng katawan ng 16 anyos? Shit. Same thing din siguro yung gagamitin na argument ni ni Coco Martin. Ngunit, Your Honor, nakikita niyo po ba ang itsura nitong si Julia? Mukha po ba siyang minor de edad? Lagyan ko lang ng not that there's anything wrong. Para kay actually, there's actually a lot of things wrong about it. Hindi. Bro, kailangan nating mabuhay. Para kay Sir Chavit lang yun. Hindi, lagyan mo na lang ng Sir. Sa tingin ko naman, sanay naman si Sir Chavit dyan pagdating sa ngayon. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Alam niya naman yung kagaguhan niya pagdating sa parte na yan. Di ba nga alam mo yung alamat dati ni Kogi Domingo sa ni Chavit, di ba? Yung pinabugbog ni Chavit si Kogi. Pinaputol daw yung tuy-tuy Yung yun, di ba? Hindi yung yun, yung dance instructor. Nahuli daw kasi na ginujug ni Kogi yung isang chika babes ni Chavit.
Tapos, trinay nga daw tumakas sa bintana and everything, nahuli, and everything pinitpit daw yung itlog. Eto maganda yung tanong ni Aling Leonie. Bakit daw naging mali yung kay Coco and Julia? Sa opinion kasi, ito kasi yung kumakalat sa internet, ang opinion ng tao pagdating nga dyan, yung pagdating sa grooming nga ng minor, saka ng taong of legal age. Kasi nga, pag minor ka pa lang, wala ka pa sa age of consent, no? Yun yung point ng internet pagdating kay Coco Martin. Though ako, big fan ako ni Coco Martin pagdating sa acting, pero pagdating nga dyan sa parte na yun, medyo gray area sa akin. Actually, pinapakinggan ko naman yung sabi na internet kasi ano yung isipin mo kung ikaw yung magulang ng minor. Pero mukhang may consent naman ng magulang din ni Julia eh. So, hindi, wala siyang di ba lumaki siya sa lola niya? Okay. So that's another thing. Ang swerte lang nila, hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Hindi. Ang nangyari nga kasi, parang, di ba, matagal nilang tinago yan. Matalino rin kasi tong si Coco, kung tutusin. Oo, mukhang ing lang minsan si Coco, pero matalino yan. Siguro, naturuan na rin ng mga manager nila sa mga attorney. Lumabas na lang yung balita. Dekada na yung lumipas. Saka di ba may anak na sila, 2 na? Yun nga. Tapos nung lumabas siya, kaya lang naman nagkaroon ng controversy. Kasi nung nagmat na yung mga tao, tapos na-realize sila, sandali. Pero technically, hindi pa rin sila umaamin na naging sila nung minor pa si minor pa si Julia. Hindi, pero implied ba? Yun. So, sige. Yun yung doon. Sino pang may sagot ka pa ba o ako ulit? Hindi, meron. Ay, nawala sa'yo. Sige, ikaw muna. Bugoy. Si Bugoy. Bugoy ka rin nyo. Sino ba? Yung Going Bulilit. Tapos yung EJ Laure. Hindi, naman yun eh. Hindi naman siya mismatch. It's more of grooming eh. Mismatch din pre. Bukod sa height. Nakita ko sila. Ayun nga Tapos yung rin pre, yung age difference din. Pare, minor de edad si mas katanggap-tanggap lang eh. Parang ito yung best example ng pag nabalitaan mo na, yung babae, yung matandang babae pumatol sa teenager. Aapiran mo yung sa kulturang Pinoy Sa kulturang Pinoy, aapiran mo lang yung lalaki pero subukan mong gawin the other way around yun pre. Di ba yung yung controversy, yung ginawa ng skit ng SNL, yung controversy ng mga teachers na nagsosyota ng mga minors, di ba? Diba? Parang yung skit nila. Diba? Yung appear lang. Although, seryoso parang siya. Parang nakita yung magandang teacher, wow, all good. Di ba? Parang appear. Pero, di ba? Parang ang sumasama lang ng loob doon yung mga nanay saka yung mga kababaihan eh. Pero yung tatay parang kasama mo dito anak. Good job. Pero technically, kung titingnan mo sa moral standpoint, olats pa rin talaga kasi syempre kabataan pa rin yun. Ayan. Sige. So, alis na tayo sa sa grooming. Sa grooming. So, para maalis tayo sa grooming, Vic Soto and Pauline Luna. Ang ina. Malapit dyan yung entry ko pero sige, unahin mo na natin. Sige, sino sa'yo? Si mayor ko dati. Sino mayor? Si Bianca Manalo at saka si Ay, puta. Alam mo, banas na banas ako dyan. Kasi dati crush ko yung si Miss Bianca Manalo. Oo. Tapos yun nga, parang napatunayan lang talaga na either tunay ang pag-ibig niya or mayaman lang talaga yung mga gatchalian. Pero parang mas naglilin ako doon sa pangalawa. Kasi di ba hawak ng gatchalian ng imperyo ng plastic sa Valenzuela? Tsaka yung tawag dito. Di ba naging ex niya ni Pauline si si Gatchalian din. Si Gatchalian din, ex din niya, no? Oo, tama ka. Pero ang malupit doon, natatawa kasi ako kasi nanonood ka ng American Idol. Minsan. Kilala mo si William Hung?
Oo, si William Hung, classic Yung na ano. kumanta ng Shibangs. Oo. Yun. Pag nakikita ko si Senator... Medyo Shibangs nga. Diba? Shibangs eh. So true love yun. Ano, please forgive me parang 2 chromosome na lang ba? I wasn't going there, but you went there. Sa itsura lang naman. Pero, to be fair, napaganda niya yung city ng Valenzuela nung nandun pa ako. Maganda ba? Kapit-bahay ko na yung Valenzuela eh. Pero ang ganda ng City Hall nung sila. City Hall? Oo, maganda. Tsaka yung nakabisita na sa Starbucks sa Valenzuela, nagulat ako. Mas maganda yung Starbucks sa Valenzuela. Ang tanong, bakit ka pumupunta sa Valenzuela? Anong meron sa Valenzuela? Tangina, ako taga Malabon ako, di ako pumupunta ng Valenzuela eh. Bumibili lang ako ng spare parts ng kotse doon, pero anong silbi ng Valenzuela sa buhay mo? Yung valedictorian namin nung high school, taga doon yung ano niya, yung in-laws niya. Ito, basahin natin yung iba pa. Ay, may magandang entry si Aling Leonie. Gusto talaga nating mamatay sa mga pinagsasabi natin eh. Sige, basahin mo. Si Manny Villar, si Senator Cynthia Villar. Okay lang yan. Para sa akin, hindi mismatch yan. Pangit ang ugali, saka mahirap. Hindi, pero diba, Manny Villar, pogi eh. Hindi, sa bagay. Ayon naman sa aking tiyuhin. Ewan ko kung natatandaan niyo, nakwento ko na dito sa... yung... Naging karibal ng tiyuhin. Naging karibal. Medyo may itsura naman daw talaga si Senator Manny. Oo. Ang di ko lang talaga magets, ba't pinatos nung tito kong babaero si Cynthia? Wait, pinatos akala ko ba hindi niya tinuloy? Hindi, yung tipong the mere fact na magkaroon ng connection. Kasi kung net pa-doodles talaga yun, you would do your best to get away from that situation, di ba? Kaya lang, parang nagkaroon ng slight connection eh. Baka dahil ba sa pera or something. Hindi, ang tanong ko, yung tito mo ba lumaking mahirap o lumaking naman komportable? Well, nung lumuwas siya dito sa Maynila, up and coming star ba? Nagbubuo na sila ng imperyo nila. Pero hindi naman level ng Cynthia level beer. Kumbaga, upper middle class level. Kung... Siya yung namimeke ng pera. Okay. Imagine nila kung nagkatuluyan sila ni Cynthia Villar. Ang ganda nun. Ang ganda, di ba? Mas mayaman yung tito mo. Natatandaan mo yung kwento na yun? Hindi ka na yung detalye, basta gumagawa lang ng illegal yung tito. Sa taas ng bakery, pre, may imprentahan ng pera. Ni-raid yun during martial do. Ganun kalapit yun. Sumalangit na was Tito Maayos. Gusto ko yung catching station tito mo na nanahimik na sa kabilang buhay. Meron yun, pre. Ang pangalan ng anak niya, Punak. Okay. Kasi ang turing niya, apo na, anak pa. Kasi nanganak yung misis, yung partner niya, kabit niya, nanganak ng parang mga 60 plus na siya. So ang tawag niya dun sa anak niya, Punak. Parang kumbaga pahabol ba? Pahabol. Parang moves like Jagger lang ah. Malupit yun. Saka in fairness, mababait din yung mga pinsang ko sa kanya. Mababait din yung Speaking of, dahil sasabi ko ng moves like Jagger, si Mick Jagger, saka yung asawa niyang bata. Ay, bago ba? Di ba yung, kailan ba yun? Yung nanganak lang recently yung Pero nasa 30s na ata yung asawa ni Mick Jagger. Yun nga lang si Mick Jagger ay mga edad neto. Pero puta pre, kung pabataan din lang, tignan mo yung bagong jowa ni Tom Cruise. Nakita mo na ba yung bagong jowa ni Tom Cruise? Hindi pa, kaya lang Tom Cruise yun eh. Nakita mo na ba yung tsura ni Mick Jagger? Di pre, agree ako doon. Pero puta, ilang taon na si Ilang taon na si Tom Cruise pre. Google nyo ngayon bibigyan ko
Hanapin muna natin. Anong age ni Tom Cruise? Age muna ni Tom Cruise, pre. Nasa 60 na yun, di ba? Ito, Tom Cruise age. 63. Oo. Pero syempre, yung mga nakikita mong pogi picture ni Tom Cruise, hindi yan yung totoong itsura ni Tom Cruise. Medyo ngayon, nagka-catch up na yung age niya. Yung last interview niya doon sa Mission Impossible, kita mo medyo na yung... medyo nagmumukhang lukot na Oslo paper na rin minsan si Tom Cruise, lalo na siguro kung bagong gising yan. Pero tingnan mo, pre, kung ano itsura. Oh, guys, buksan nyo na yung Google nyo. Search nyo na yung girlfriend ni Tom Cruise. Ana de Armas. Ay, wait. Sana de Armas ba ang girlfriend niya ngayon? Oo, si Ana de Armas, pre. Parang diyan ka sasampalin ng opakyo kayong lahat, Tom Cruise ako. Kumbaga si Tom Cruise, iwinawagayway niya sa atin ng success ng buhay niya. Pero to be fair, 37 na si Ana. Kala mo close si Ana. 37 na ba siya? 37 na. Pero mukha pa rin bata eh. Pero kasi yun kahit pa paano medyo na yun, nasa acceptable levels na yung Tom Cruise. Wala, tama ka. Yung age difference medyo tanggap. Pero doon ko ipapasok yung entry ko na si Beauty Gonzales at saka si pangalan, Tito Max ba? Tito Max ang puta. Si Gatchalian. Ano pangalan nito? Ay, teka, Beauty Gonzales. Puta, Norman pala, sorry. Norman. Ano bang business mo asawa nun? Hindi ko alam, pero... Ito, search natin ha. Beauty Gonzales, husband, illegal activities. Ay, di. Pero wait, husband business. Alam mo yung malupit dito sa asawa ni Beauty Gonzales. Kung doon nagkakamali. Norman ang ex niya, si Max Eigenman ba yun? Ha, siya rin ba? Puta, malupit pala line up nito. Art curator and businessman, pre. Pag may art na sa trabaho, mayaman nito. Tama. Art curator pala to. Ano ba ginagawa ng art curator? Yung sa mga Ito sabi ni Aling Leonie, old rich na daw pala to. So talagang pinanganak na sa total. Paano magiging art curator? Crisologo O nga naman, parang wala pa akong kilalang galing sa hirap na maging art curator nga. Saka wala ka makikilalang nakatira sa squatter na ang apelido, Crisologo. Meron. Meron ba? Parang lang yan wala ka makikitang squatter na ang pangalan, Basti. Meron na. Kasi meron na rin? Oo, kasi yung idol nila yung meron na kasi kung nakikinig ng Wolfgang yun, tangina, pag nag-anak yun, kapasok sa papangalan itong Basti. Ay no, sabagay, may point ka. Pero yun nga, so Max Eigenman, sipin mo yung niya, Ganda yung lineup niya, no? Tsaka may anak rin siya kay Max, di ba? Dalawa. Oo, di ba? Ay. Sino pa? Sino pang naiisip mo? Si Lindsay Custodio yung non-showbiz boyfriend niya. Pero break na sila. Pero nung time na kinasal sila. Tsaka yung isa sa Jaboom Twins, yung kinasal din, nakita ko yung napangasawa eh. Ay, speaking, Nina Jose. Oh, yun. Parang tatay na niya yun eh. Anong parang tatay? Parang lolo niya na yun. Yan ang perfect example na binatak yung ganda. Di ko alam ba't natin ginagawa tong episode. Gusto ba natin mamatay? Hindi, nakita mo na ba si Nina Jose ngayon? Medyo hinahabol na niya yung asawa niya eh. Oo, medyo katanggap-tanggap na, quits na. So, tanggalin natin sa listahan si Nina Jose. Pero grabe yung Nina Jose ng kabataan niya, no? Si Nina, Hindi, well, technically, tumaba lang siya pero maganda pa rin. Na siya, mayor na, di ba? Pero nakikita mo, yun nga, mayor na siya, pre.
Bayangbang. Ano ba yung Bayangbang? Anong lugar yun? Pangasinan. Iba na itsura niya. Iba na. Tinitingnan ko ngayon. Mukha na siyang mayor. Mukha na talaga siyang mayor. Mukha na siyang I don't know. I don't know if it's a good thing or a bad thing. Pero mukha na siyang siyang politician. Fair take naman yung mukha na siyang legit na politician. At least she fits the part na. Pero yun yan. Mukhang happy naman sila nung asawa niya. So good for her. Good for her. Pero hindi siya yung first, most likely. Most likely? Sigurado naman yun. Ay, no. Ayan. Sandali. Si ano? Kaya na. Ito malupit. Revolving doors to. Si Leonardo DiCaprio. Sino ba jowa ni Leonardo DiCaprio ngayon? Hindi ko alam pero below 25 years old na naman yun. Ito, Leonardo DiCaprio, GF. Now. Vittoria Serretti. Nakakatakot naman yung itsura nitong Vittoria Serretti. 27 years old, Brad. Ay, 27? Lumagpas ng 25? Oo, malamang iiwan na ni Leonardo to kasi notorious to ng ayaw niya ng no. Above 25. Ibig sabihin, na yun, lumagpas na yun. Which brings us to our portion, pinapollow ba ni Tito P? At ito mga kaibigan, chinecheck ko na po ngayon ang Instagram ni Vittoria Serretti. At Hindi pinapollow ni Tito P. Ay, nako. Pero ito, siguro parte ba ng buhay natin na maging bitter sa mga masasayang tao? Hindi naman. Parang masaya kasi maging bitter minsan para sa kanila, no? Kasi may slight inggit tayo sa magandang buhay nila. Parang, yan, sample na natin si Atong Ang. Putay na, yaman-yaman niya. Tapos nakukuha pa niya. Ano ang wala kay Atong Ang na wala tayo? At siguro ang maganda, meron tayo tahimik na buhay. Wala tayong kaso ngayon. Yun ang maganda sa atin. Pero yung sa akin, topic kasi natin to so pino-point out ko lang yung mga nasa isip ng mga tao. Pero sa akin kasi on a normal day, wala namang kaso sa akin eh. Ito yung meron akong malupit na example. Di ba si Mo Twister, na alam mo naman yung lineup ni Mo, di ba? Pasadahan natin ang lineup ni Mo Twister. Sige. Meron niyang Christine Hermosa. Janet McBride. Yan ang sumira ng karir ni Janet McBride. Andy Nine. Andy Nine. Tapos Angelica Apter. Angelica Apter. Tapos si Bunny Paras. Rian Ramos. Bunny Paras. Tapos yung bago niya ngayon na si Habibi. Tapos yung mga pa niya, yung mga fubu pa niya. Ay, hindi ko pwedeng sabihin dito. Secret namin. Secret. Pero natatandaan mo yung kinuwento ko sa'yo na isa? Yung nag-aya sa kanya na tinanggihan niya? Sino? Ito yung advantage ng ng Patreon. Kasi ita-type ko ngayon dito sa chat. Tingnan natin kung anong reaction ni Tito P. Tito P, ito, inaya siya after ng recording ng podcast. Hindi naman diretso, pero inaya siya pumunta doon sa hotel room. Alam mo, ano pa ba mangyari doon? Tinanggihan niya. Sige. Ready ka na? Ready na ako. Yo! Damn! Guwapo, di ba? Guwapo! Damn! Pogi. Tangina, guwapo. Guwapo, gago. Yan, mismatch yun. Haba ng bird. Di ba? Damn! Kahit palagay mo na nangyari yan mga 10 years ago, kahit na 10 years ago, kahit ngayon mangyari yun po. Kahit ngayon mangyari, di ba? Pero ito, wait lang. Yun nga yung sinasabi ko sa office mate ko dahil, yamat nga yung parang nagsabi siya something about si Mo, jackpot dito pagdating sa babae. Sabi ko sa kanya, yung mga ganyang bagay, hindi mo dapat kinaasaran. Kasi parang lumalabas yan, nasa place of scarcity ka.
Dapat ina-admire mo yung mga ganyan tao. Oo. Ano yung kailangan kong gawin para Anong kailangan mong gawin para maabot yung ganyan? Kasi sa akin pag nakita ko ng ganyan, dapat nagbibigay pag-asa yan eh. Yung kumbaga parang ikaw, galing ka sa hirap, tapos may nakita kang kapitbahay mo sa galing sa putik, tapos sa kaahon sa kahirapan. Ganon din yung pag may nakita kang kapwa mo na, hindi to kagapuhan, pero bawa, may nakita kang politician na mukhang may Down syndrome, pero maganda yung shota. Hindi yan lang to. Hypothetical lang to. Wala akong sinasabi. Hindi ko. Wala akong sinasabi. Kunyari, merong ganon. Kunyari. Kunyari. Kati-kati Hindi. Pero 'di ba, parang shit, kung kaya niya, kaya ko rin. Sabagay. Uy, congratulate pala natin, pre. I'm so happy for Miss Bea Alonso. Inamin niya na jowa niya si Vincent Co. Kilala mo si Vincent Co? Yung businessman. Diba ito yung matagal na yung rumored na Pure gold, pre. Pure gold. Ito yung anak ng mga may-ari ng No. President. Pure Gold. President ng Pure Gold. Pero CEO na to eh. Children of owner na to eh. Child of owner. Okay lang, pre. Child of owner. Ikaw, pili ka. Dominic Roque na gwapo, pero may issue na binigyan ng kondo ng politician, o doon ka na sa pure magmahal with a golden heart. Vincent Co. Ano na to eh. Generational wealth na to. Generational wealth na yan, pre. Puta, yung isa mas mayaman pa siya doon sa isa eh. 'Di ba? Yung saka to be fair kay Vincent Go, decent looking si Vincent. Yan yung itsura nito. Chinese looking guy na na decent looking. Sa bagay, yung nanay na ito yung medyo kinilig pa yung nanay ni Bea siguro nung nakita to, Hindi kasi naman siya eh. Well, mukha siyang typical. Mukha typical Chinese mukhang kaklase mo sa Chiang Kai-shek. Kaklase mo sa US tier galing Shanghai. Pero to be fair, naman siya, he looks presentable. Oo naman. Papasok ulit yung kasabihan na kung mayaman ka tapos pangit ka, kasalanan mo yun. Kasalanan mo na yun. So itong si Vincent, walang kasalanan to kasi gwapo naman siya. Parang at least inaalagaan yung katawan niya. Yung, gets mo, yung itsura niya na mukha siyang fit. Maskels to, no? Bato-bato. Kaya nga ang gaganda ng mga sinasabi natin baka makasalubong na bigla tayong buntalan. Hindi natin makakasalubong yan, pre. I doubt na pupunta ng mga pinupuntahan nating lugar yan. Napakalabo. Hindi, pero yun. Anyways, dito na natin tapusin ito. So happy tayo sa mga nabanggit natin. Kumbaga, coming from a slight place of bitterness lang naman to. Dahil magaganda ang buhay yung lahat. Doon kami, maganda rin naman ang buhay namin eh. For entertainment purposes. Yan ang pinakaganda. Good luck sa inyong lahat. Happy marriages or tama ba? Happy union sa inyong lahat. Happy relationships. Sana magtagal kayong lahat. Tito P, may gusto pang batiin? Wala lang. Follow niyo lang ako sa IG ko. Tito__P. At ako naman, follow niyo ako sa social media pages ko. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. Tapos batiin na rin natin yung mga kaibigan nating podcast dyan. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast na kasama si Jasper Reyes na by the way, i-schedule ko soon para makabalik na si Jasper dito. Sana hindi na siya busy. 3040 Podcast, yung MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Hobby Podcast, yung Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast. Uy, congratulations kay RJ. May bagong sasakyan si RJ. Napakaganda. So, congrats, RJ. Kagawad. Saka shoutout din pala kay Ali ng Linya-Linya Podcast. Kakatapos lang ng kasal niya. So, congratulations kay Ali Salansang. Si Ali yan.
Tapos shoutout din sa Congrats. Konichi Mates podcast ni Masahiro Nyoka sa ni Tristan. Mga patrons natin, Jason Bonsa, Darwin Busuego, Hobby Podcast, Jimbo, Gian, patron ng mga Patreon, Len Mackenzie, at syempre yung paborito nating lahat, Kitorific PH. Check out nyo sila sa Instagram o kaya kung sa Grab, check nyo sa Grab. Pwede nyo sabihin yung machong chismisan sa kanila para makakuha kayo ng 0% discount. Sa lahat ng purchases. Yan. At yan po mga kaibigan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Maraming salamat kay Aling Leonie na nag-aas ng konsensya namin sa episode na to. At kasama pa rin natin si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako naman po si Makoy Pario, Showbiz Pro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.